Yon. So, we are on the day 5 ng ating challenge. um, yeah, question is, natututo naman ba? Sabi ni Miss Eden, yes, natututo naman. At itong aking ubo ay 5 days din pala. 5 days din yung kasama actually. Hindi pa rin ako gumaling-galing. So, pagpasensyahan. Yun, so we still have 3 minutes left. Hi, Jaire, magandang gabi. Wait natin yung iba. So, prepare ko lang itong presentation ko tonight. Asan na yung ating Facebook Ads Calculator? There you go, Facebook Ads Calculator. And the next one would be the form. Sino pa ba wala dito guys sa ano natin, Facebook group? Let me know in the chat. Yung mga wala pa sa Facebook group natin, meron tayong Facebook group. You can search Digital Homie Academy or Digital Homie. Yan, meron, tapos search na lang group. Meron tayong tawag dito, Facebook group na pwede nyo maging support. Minutes left. So wait natin yung iba. Alright, so natututo naman. May mga takeaways naman. So, ako nga no, hindi ako naisip ko lang ngayon pala. Kumusta naman yung mga takeaways po ninyo for the last 4 days? No, I would want to have your feedback lang dito sa page ko. Ito yung wait lang. So kumusta naman ang inyong feedback? Ito, meron akong ibibigay na link sa inyo. So I would appreciate guys if you can share your takeaways doon sa reviews. Let me know. Pwede kayo maglagay anong takeaways po ninyo in the last 4 days, ano yung mga natutunan ninyo, and how you can be able to apply it to your campaigns. Ayan, thank you Jaire for recommending si Lads. Yan, so papansin tong ano na to, hindi na nag-grow itong reviews dito. But anyhow, so let's start our live 5-day, pang 5th day po natin. Maraming salamat Sir Jaire. Yes, malawak po talaga yung FB ads, Miss Melissa. It took me a year before ko talaga na-realize paano mo to nag-work yung si Meta Ads. And then, even if I was able to learn it myself in 1 year, hanggang ngayon patuloy ako nag-aaral ng mga bagong techniques, bagong tools na pwede mong gamitin. Or yung tools kasi nandiyan naman yan. I mentioned na anong tawag dito, yung mga tools na yan, yun yung tutulong sa inyo to make your life so much easier when you have these tools. Kasi imagine mo nga naman kung 23,000 na messages yung pumapasok, tapos mamanualin mo na ano yon na na replyan. So parang doon na umikot yung buhay mo sa sa pagre-reply mo ng ng mga messages. So that's the reason why ayaw kong ibigay sa inyo yung bigay yung tools na ito yung malupit na tools, ito yung kasi it's just a tool. And same thing with targeting. Ano yung tamang targeting? Ang hirap sabihin na na ang daming nagmo-message nga sa page namin. Mag-i-enroll sana ako, tuturuan mo ba kami ng tamang targeting? Parang sorry pero nawi-weirduhan ako dun sa tanong na 'yon kasi tuturuan mo kami ng tamang targeting. So
Walang gano'n kasi, kasi you have to test and verify, eh. You keep on testing until such time you find the best possible ad combination and the best possible audience combination na magsuswak doon sa ad creatives mo, sa copy mo, sa headline mo, sa video or image ba 'yan, sa landing page. And then once you were able to determine which of the following kasi may offer ka diyan, 'di ba? May offer ka, may target audience ka, may headline ka. Ano yung offer mo dun sa audience mo para mag-ano sila, magka-interest din sila sa, products or services ninyo. So parang yes, may negosyo ka, pare-pareho kayong may negosyo. What sets you apart? What makes you different from your competitors, 'di ba? Yes, nagsasalon kami, meron kaming salon, nagre-rebond kami. Yes, meron kaming, let's say nagbebenta ako ng I don't know, nagbebenta ako ng sapatos, yung iba nagbebenta din naman ng sapatos, bakit sa'yo bibili? So parang iyon yung establish ninyo na ano, dun kayo mag-focus sa part na yon. Do not focus too much on the ads manager, which audience interest to target. Focus on ah, kung sino yung market mo. Ano yung pain points nila? Number one na hahanapin mo, ano yung pain points. Siguro ganito, i-shift mo yung mindset mo na, paano ko ba tatargetin yung tamang audience into something like this? Paano ko ise-serve yung audience ko na merong ganitong pain points para yung product ko ang bilhin nila? I'll give you an example. Let's say, ah, anong tawag dito? Ano ba pinakamagandang example nito? Sorry, naglalag yung utak ko, eh. Minsan pagka sobrang pagod naglalag yung ano natin, eh, nagkakaroon tayo ng sorry. Um, ano kaya pinakamagandang example? Ah, puwede ba mag-exclude ng audience? Yes, Miss Joy, puwede kang mag-exclude ng audience, especially doon sa retargeting campaign kapagka may mga, previous purchases ka na. Yeah, Miss Melissa, in your own experience, okey lang naman umabot sa 1 minute video ads, madaming model house yung focus developer ko kasi, salamat po. Yes, okey lang 'yan, Miss Melissa. But when you create an ad, Miss Melissa, i-ano mo, i-segment mo. Meron ka dapat, let's say for example, townhouses. Townhouses yung pinu-push product mo, 'di ba? Marami kang marami kang, puwedeng ibenta pero i-segment mo sila, 'wag mo silang, anong tawag dito, paghalu-haluin para makita mo kung sino talaga yung target market mo na, nagre-resonate. Miss Eden, what is 7 days attribution in 1 day click? Thank you. 7 day click in 1 day view, Miss Eden, that's the, attribution window where Facebook or Meta will, attribute or, will give credit kung which ad contributed to a sale. Say for example, anong tawag dito, I'll give you an example, Miss Eden. So, let me know if you can see it. So, ayan. So, nakita niyo yung ano ko na, whiteboard ko, 'di ba? So, for example, you have a 7 day period. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, ayan, lagyan natin ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Now, for some reason, you have 3 ads, Miss Melissa, sino naman nagtanong? Si Miss Eden. 3 ads yung meron ka. Ad A, ad B, and ad C. Monday nakita ni user yung ad A. Okay, ad A nakita niya ng Monday. Huwag muna magdo-drawing guys, ha. And then yung ad B mo nakita ni the same user, yung ad B mo nakita niya ng Thursday.
Tapos yung ad C, nakita niya ng Saturday. Okay? Yung ad A, doon, nag-first click siya doon. Ibig sabihin, nung nakita niya yung ad mo, kinilik niya yung link, papunta doon sa website mo or sa landing page, or nag-message siya sa'yo, and then for some reason, yun nga, pagdating ng Thursday, ibang ad naman yung tumama sa kanya, ibang ad yung nakita niya. Tapos, nag-message siya or wala siyang ginawa. Nakita niya lang yung ads. Tapos, dun sa bandang Saturday, nakita niya yung pangatlong ad and nag-message siya ulit. Tapos, itong ad na to, yung after niya na-click yung ad na to, bumili na siya. Ngayon, ang tanong, sino yung nagbigay ng sale? Si ad A ba? Si ad B ba? O si ad C? Sige nga, sagot tayo dyan sa chat. Nakita yung ad mo ng Monday. Okay? Tapos, nakita niya ulit, nag-message siya ng Monday, nakita niya lang yung ad B mo ng ng Thursday, and nung nakita niya yung ad C mo, nag-message siya, or nag-click siya sa website mo, and then doon siya bumili. Sinong may responsible? Kanino mo i-attribute yung yung sale? Yung 7-day click attribution window, 7-day click in 1-day view, yan po yung tinatanong po ni Miss Eden. Ngayon, in this scenario, sino yung responsible? Sabi ni Miss Eden, si C. Sabi ni Sir Richard Silva, letter C. Sino ba? May iba bang sagot? Wala na? A, B, C, or A, B, or C? Okay, ang tamang sagot is letter A. Tama po si Menj. Ang tamang sagot is letter A. Ibig sabihin, first click, ibig sabihin kung anong ad yung unang na-click ng user, that's that is where you attribute the sale, because this is the first time they saw your ad. Even if they converted doon sa pangatlong ad mo na kinilik nila. Kasi ito yung una nilang nakita. So first day click si Facebook, si Google is last day click, pero I believe pwede mo kasing pwede mong i-set si Google lang first and last and middle, or ano tawag dito. Basta medyo na siya, medyo um, deep na yung kay Google. Basta importante dito kay Facebook, first click. Okay? Yan po yun. Yung tanong po ni Miss Eden. Hopefully nasagot ko yung tanong mo, Miss Eden. What is 7-day click attribution window? 7 days attribution and 1-day click. So, ganun po siya nag-work, Miss Eden. Pwede po ba dalawang portfolio na gawin? Yes, pwede naman. Sir, I run ads pero wala pong data yung matrix po. Wala pong results. Reach to, cost per results, and going naman po ang ads na active po. Check mo kasi baka mamaya, Villa Subido, yung iyong budget merong threshold, baka may threshold ka. Check mo yung ad account mo sa payment settings. All right, so let's dive into our lesson for today, which is the Facebook Ads Calculator. Let us dive into this one. So sino ang gustong magpa-compute? Type me in the chat, pabilisan. Anong industry sila? Yan, si Richard Silva. I-unmute kita. Yan, Richard. Ayan, go ahead Sir Richard. Ano pong inyong industry? Saan po kayo belong na industry? Ano po? Trading po. Trading po kayo. Okay, trading. Tapos, magkano na yung average budget niyo per month na ginagastos? Sa ads, sir? Per month, average. Ano po maabot na ako ng mga 15 to 30,000 eh. 30,000. Mga safe na ba yung sabihin kong 20,000? O Pwede 25? po. 20 sa ano po. Okay. Sige, sabi 25, pwede na, no? Apo. Okay, 25. 25. So, messaging campaign ka ba? Nagme-messaging campaign lang? O may landing page, may Ano po website?
To be honest, leads po ang ginagamit ko. Yung Leads. Facebook lead form. Opo, lead form. Lead form. Okay, yung built-in Meta. Okay, Mm. so so far naman, mga ilang leads na nakukuha mo per month? Ito pong last ko 200 lang eh. Last month would be 100 something lang or 100 Ganun, more or ganun. less. Okay. More than 100. Pero yung all in all, nung upon checking ko kanina umaga, lahat na yun 2 months niya, nasa 200 lang. Sige. Doon na tayo sa last month lang muna na data. So, kung Messenger yon or kung lead form, pareho lang naman yun. Pwede natin i-ano to. Messenger or FB lead form. So, 100 na leads ang pumasok. Generate. Mm. Okay. Dito sa Pilipinas, yung nga nabanggit ko, ang average CPM is between 250 to 350 pesos. So if you multiply that, meron na tong auto-compute na to. So pwede nyo itong i-download guys. I'll be sending it to you here. Send ko dito sa chat. Okay, so mamaya na kayo magtanong guys baka matabunan yan. So basically sa 25,000 mo na nira na budget for the month of or last month, when you have a cost per 1,000 impressions na 250 pesos, you'll be generating for at least 100,000 impressions. Okay, auto-compute na yan. Ito yung formula sa gilid sa column E. Yun na lang po yung susundan po ninyo. So, since may 100,000 impressions ka, and sabi mo nakakuha ka ng average na 100 leads for the last month, and basically, ang cost per lead mo is 250 pesos. Okay, yan yung average cost per lead mo. If you do the math, 25,000 divided by, 25,000 divided by 100, that would be 250 pesos. Ayun nga, yan siya, di ba? Now, dun sa 100 leads na nakuha mo last month, ilan dun yung nag-convert? Wala, sir. Wala. Okay. Now, assuming na merong isang nag-convert, magkano ba yung per average order value nila? Ibig sabihin, magkano yung revenue mo na potential na makukuha sa kanila assuming na merong isang nag-convert? Ano, ang target ko sana, nasa around kahit 25,000 din, okay na eh. 25,000. Sige. So, sorry, ano nangyari? So, lagyan natin dito ng isa sa number of sales, no? Tapos, yung average order value mo, 25,000 ka mo, no? Opo. Ayan. So, ibig sabihin lumalabas, nag-break even ka, Sir Richard. Yun po So, sana yung target ko. nag-break even ka dun sa ano mo. Itong ano mo ba, itong program mo ba na to, ano ba to, course ba to, may upsell ba to? Hindi po, kumbaga nagtitinda lang kami ng ano yan eh. Um, Tawag dito, mga projector screen, mga gamit sa camera, ah, equipment. Okay. Ang thinking ko ng trading yung ano, yung parang Ah, forex, parang ganun. yung Sorry, ano, sorry merchandising. na ano ako na hindi ko na clear sa iyo. Sorry. Ah, My ah, bad, my bad. Okay. So, basically you are selling different or multiple items and dun sa isang item na yon, basically that would give you an average order value of 25,000, tama? yes. Pero ito yung SRP mo, tama? Opo. Okay, ito yung SRP mo. Kaso hindi pa rin siya break even kasi meron kang OPEX doon di ba? May Yes. OPEX ka doon, may namuhunan ka din doon. So Mm. technically lugi ka dito, Mm. 'di ba? So anong tawag dito? Hindi talaga siya break even. Break even siya in terms of the revenue versus the ad spend. Mm. Pero pag hinimay mo to into your gross or net profit or net income, magne-negative to. So anyway, now assuming lang na ganito yung itsura niya, 'di ba? Ang preferred ko kasi or yung ideal na conversion rate mo is between 1 to 2% of the total number of messages na pumasok or total number of leads. 1 to 2%. So ibig sabihin kung meron kang 100 leads na pumasok, i-times mo, let's say 2% na lang. Okay? Yan, meron ka dapat dalawang mako-convert. Ilagay natin dito, dalawa.
Positive na, negative? Positive na. Positive na, no? So, Mm. ibig sabihin, ay workout mo na magkaroon ka ng 2 sales or 2 conversions so that mag-positive ka sa ROAS mo. At least mag 2x yung ROAS mo because you are able to acquire 2 new customers. Okay? Now, if you were to take a look at the customer acquisition cost, it would cost you to 12,500 to acquire a new customer. Medyo malaki, di ba? So, ibig sabihin, if halimbawa, sabihin mo, paano yan? Gusto kong magkaroon ng 10 customer o 10 client. Then you need to spend, kung ang 12,500 yung customer acquisition cost mo, and sabi mo gusto ko ng 10 client ang mag-convert sa akin, then ito yung kailangan mong budget. 125,000. Per month. Yes. Kasi ito yung customer acquisition cost mo. Sorry. Yan. Ito yung customer acquisition cost mo. Unless otherwise, itong conversion rate mo is tumaas. Say for example, di ba ang ideal ko is 1 to 2%. May 100 ka na leads times ng 2%, kaya ka tayo nag-arrive sa 2 sales. Ngayon, say for example, yung conversion rate mo tumaas, naging 5%. So, 100 times 5% conversion rate, that's 5 customers. With the same average order value, you were able to get 5x ROAS or 5 times the return on ad spend. Tingnan mo yung CAC mo, bumaba din. Di ba? Ang customer acquisition cost mo is naging 5,000 pesos. Wala tayong ginagalaw doon sa cost per lead mo. Kasi ang cost per lead mo is 250 pesos. Ibig sabihin, hindi naman dumagdag yung number of leads mo. Hindi naman bumaba yung cost per lead mo. But since mataas yung conversion rate mo na nakukuha, out of dun sa 100 nag-inquire sa'yo, 5 dun yung nakukonvert mo, with an average order value of 25,000, positive ka ngayon. Now, moving forward, di ba tinanong sa akin nung mga nakarang araw, kailan kami mag-i-increase ng budget at kailan kami mag-i-scale, mag-downscale, or mag-i-scale tsaka re-reduce ng budget. Ngayon, ito yung titingnan mo. Yung ideal cost per lead mo or yung ideal cost per acquisition. Now, pag tinanong kita, Sir Richard, okay na ba sa yung 250 pesos per lead na moving forward? Pag ang sagot mo, yes, then that is the time you will be increasing your budget moving forward. Kasi willing ka magbayad ng 250 pesos per lead. Kaya nga may tanong ako dito, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? If this is the ideal cost, then ito yung magiging benchmark mo moving forward. So pag nag-scale ka ng budget, anything beyond or anything more than 250 pesos is already expensive sa part mo, sa business mo lang. Okay? Kasi hindi ito applicable sa ibang niche kasi hindi naman ito yung kino-compute natin na product or services nila. So magbabago yan sa ibang niche. Okay, provided na 5% nga yung yung conversion rate. Okay. So or you can switch the scenario wherein there will be an influx of leads na papasok. Let's say yung 100 mo, tumabo ka ng messages na pumasok, 250 yung pumasok. Yung cost per message mo, bababa din from 250 to 100 pesos. Then eventually, kung yung 250 mo na total number of messages, sa 2% na yan na conversion rate, baka same number of customers din na makukuha mo. If you were able to switch the scenario na maraming nagbe-message doon sa ads mo. Nako di ba, anong tawag dito? May tanong din doon, paano ko mapapababa yung cost per message ko or yung cost per lead ko? Mapapababa mo yun kapag maraming nag-i-inquire doon sa page mo. Nakita nyo ngayon sa computation ko, from 100 na total number of messages, 250 yung cost per message. But since I was able to get 250 messages,
it significantly dropped from 250 to 100 pesos yung cost per message ko. Now, if I have the same scenario na I want to have 5 customers acquired with an average order value of 25,000 na 2% conversion rate lang instead of 5%, then this would be my metric to look at moving forward. In order for me to have a 5x return on ad spend, I am willing to pay 5,000 pesos per customer acquired, and I am also willing to pay 100 pesos cost per message moving forward. Nakuha po, Sir Richard? May Yes po, question? yes. Mhm. Got it. Okay. So yun, I hope na nakatulong ako dun sa business mo. So that moving forward, alam mo yung babantayan mo na messages, cost per message. And kapag messaging campaign, automatically bibilangin mo talaga yung number of messages na pumasok from February 1 to February 28 or March 1 to March 31 para ma-quantify mo magkano ba yung binabayad ko kay Meta per message bawat buwan. Kapag nakita mo, kapag dapat may monitoring ka noon, kamukha nito, January, magkano yung cost per message ko? Ilan yung message, ilan yung nag-message, ilan yung nag-convert, magkano yung total revenue? February, makikita ko, tumataas ba yung cost per message ko? Nagkakaroon ba ako ng mas maraming customers? March, ganun din. So, dapat may monitoring kayo na. Para alam nyo kung ano yung sasagot nyo sa sarili nyo kung magkano yung willing kang bayaran na cost per lead or cost per message moving forward. Make sense? So, hopefully nabigyan ka ng sagot, Sir Richard, and I would go for anong tawag dito? Kamukha nito, si Casey Sugbo. Okay ba din po ba yung CPM na 75? Kaka-publish ko lang kanina 12 midnight. Hayaan ko lang po mag-run. Okay. 75, ano ba tong ano na to? Ano ba tong campaign na to? Engagement ba to? Kasi kung engagement ito, Sir Casey, most likely normal lang 'yan. Okay, normal yung cost per yung cost per CPM mo. Anong tawag dito? Normal yung cost per CPM mo kasi engagement 'yan. Kung engagement campaign yung niran mo, normal yung CPM na. Baka mas mababa pa diyan, meron kang makikita mas mababa pa diyan. Any tips sales? Okay. Kung sales yan, Sir Casey, maganda yung CPM mo na yan, kung 75. Okay? Especially kung meron kang landing page yan or website, mababa na yan mababa na yung CPM na yan. Okay? CPM, cost per mille, cost per 1,000 impressions. Unless otherwise, coach, ano po ito? Anong tawag dito? Cost per message po ibig sabihin sa CPM. Para meron lang tayong tama yung pinag-uusapan natin dito. Okay, so ang tawag dito? Any tips, sabi ni Miss Gladys, any tips to increase engagement? Ito Miss Gladys, no? In order to increase engagement, di ba may nakikita kayong video or may nakikita kayong ad or image or any post, type copy in the comment section or comment cash in the comment section, or let's say if you want to get ako ginagawa ko din yan. If you want to learn more about this, type let's say 100 peso o type 100 in the comment section. So magta-type sila ng 100 tapos re-replyan ko yon para tumaas yung engagement ng ad ko, para bumaba yung CPM ko na tinatawag. So, pag nag-comment sila, comment 100, naglagay ko 100, nag-comment sila 100, Miss Eden, Miss Gladys, thank you so much for your comment. We appreciate it. Here's the free ebook for your to learn more about my program, something like that. So, ganun po para tumaas yung engagement, Miss Gladys. Okay, bigyan mo ng call to action to comment para tumaas yung engagement. Okay, so Miss Eden, how to check ads ng competitor ads? Facebook ad library, Miss Eden. Saan po ito yung
Kung wala ka dito kahapon, Miss Eden, pumunta tayo sa Facebook Ad Library, Facebook Ads Library. So, eto. And then all ads, tapos you can just type your competitors page doon sa search bar. And then you can check which of your competitors ang naglaro ng ads. Saan po nag-create ng rules to auto turn off and ads campaign, ad set or ads po? Punta ka dito sa sa Ads Manager. Dito ka mag-create ng rules sa eto. So, saan ka mag-create ng rules? Punta ka dito. Asan na yan? Ito. Halimbawa, ito. Naka-turn off naman yan. So, punta ka sa more. Create a new rule. Tapos, custom rule. Next. And then, gawa ka ng rule na gusto mong i-implement. Medyo advanced na to. So, yun. Diyan ka mag-click. Okay, Miss? Sino pangalan nito? Miss Eden. Dapat po bang isang product lang per campaign? Paano po sa CPM na CUM na maraming products? Pwede naman, Miss Eden, you test which product works. So kahit multiple products ka, pero I would suggest i-test mo yung mga products kung anong mga products na nag-work. Then pag nakita mo kung anong product yung nag-work, yun yung magiging push product mo na tinatawag. I-push product mo, ibig sabihin, yun na yung magiging anong tawag dito, yung lagi mong i-advertise, lagi mong i-ads, kasi yun yung push product mo dahil marami nagko-convert. Kung around 20 to 40 pesos CPM ay maganda running ads po, tama po ba pag-engagement? Automatically, Miss Villa, kapag engagement campaign po kasi, yung CPM na 20 to 40 pesos, normal po yon, bababa talaga yon. Normal po sa engagement yon. Okay? Melissa, turn on namin automatic adjustment, optimize interest. Ano? Sir, i-turn on namin automatic adjustments. Hindi ko, sorry, hindi ko masundan, Miss Melissa. Paki-elaborate mo ng konti. Villa, kumbaga lahat po ng ads ay dapat po ay may comment and response. Paano po kung how much, sir? Dapat bang sabihin ang totoong pricing or we can tell address or contact number po? Yung mga how much po kasi, usually sa Messenger dapat yan kino-close, wag doon sa comment section. Let's say HM Villa, nag-message kami sa iyo, dapat may auto-response ka or merong mag-aano ka nga lang ng mga tools, mag-i-install ka ng tools para meron kang auto-reply. Let's say Villa, nag-message kami sa iyo, please check your inbox. Yun. Tapos dadalhin mo yung conversation sa Messenger. Okay, para hindi okay lang din naman kung ilalagay mo dun sa comment section, wala namang problema kung wala ka naman tinatago na hidden charges. So just put the pricing. Pero better kung madadala mo sila sa conversation. Arlene, one more example of FB calculator, please. Thank you. Okay. Oo nga pala, no? Pala. So mamaya na tayo mag-question and answer. Next, type me in the chat kung sino yung gusto magpa-type. Yan. Type me in the chat. Wala. Ayun, si Annaville. Miss Annaville. Naunahan kayo, ayan. So, go ahead, Miss Annaville. Ano pong industry? Direct selling po. Direct selling. Sige, magkano na yung average ad spend mo per month? Hindi na kasi ako nag-end-end. Ongoing ko na lang. Tapos yung tanong ko last night na okay lang ba i-on and off? Sabi mo hindi. Kasi minsan pag nang busy, gina-off ko siya kay hindi ko man masagot ang mga inquire. Hindi po okay yun. Pag on and off po ninyo. Kasi hindi nagkakaroon ng tamang momentum yung ad account po ninyo. So, sayang po yung data.
Tapos Okay. ganito yun, sir. Ganito yun. As of from July 12, so hindi na ako naglagay ng end date. Tapos, yun nga, on and off. Pero naman, hanggang ngayon, meron naman akong converted na, kasi recruitment dito, sir, eh. Meron na akong converted na 103. Hmm. So, okay lang. Ang cost per message niya is, hindi ko na lista yung total tawag niyan, yung messaging converted, hindi ko na nasulat. Hmm. Kaya nandito sa cellphone na gamit ko ngayon. So, Hmm. ang cost per message niya is 13.25. Okay lang ba yun? Okay. Anuhin natin. Bago natin sagutin kung okay yon, magkano yung total budget mo na naubos na doon? Sa Ah, 13.25. dito from July 12, as of today is 15,970. 15, sabihin natin 15,000. Yes. Tapos, messages to, no? Yes. Opo. Tapos, kung ang cost per message mo ay 13 pesos, so roughly, tingnan natin ha. So, 15,000. July to today, 15,000 Yes something po, yun na. July 12. Oo, it was today. Okay. So, 15,000 divided by 13 pesos kamo, no? Opo. Sabihin mo ng 450 ba yan? 33. So, teka lang ha. Kung 13 point something yun. 13 times 600 messages. Ay. Maganda. Hindi ko na 15,000. hindi ko kasi naano ang messages kasi nandito sa cellphone, hindi ko nakopya. 15,000 divided by 850 messages. Ayan, 17. 15,000 divided by, sabi mo na 850 ba yung kanina? 17, okay. Mga 950 siguro yan. 15,000 divided by 950 messages. Mga 1,000 yan. Divided by 1,100 messages. Ayun. Mga nasa 1,100 messages yan. So, 13 something eh. So, ilagay natin dito, 1,100. Diba? So, Messages. 13 Kasi point i-check something ko lang kamo, po. diba? I-check ko lang din mamaya. Okay. So, 13 point something. Ngayon, dun sa 1,100 messages na yon, ilan yung nag-convert? 103 po. 103. So, Opo. nalagay natin dito 103. Ilan percent yan doon sa sa 1,100? So 103 divided by 1,100 messages. That's 10.67. 9 times 100. It's about 9.36 conversion rate. So mataas. Kasi ang conversion rate lang natin na ideal is about 1 to 2%. So nag 9% ka na conversion rate. Ulitin ko 103 na nag-convert divided by 1,100. So that's 9.36 na conversion rate, CVR. Ito, CVR. Ngayon, doon sa 103 na nag-convert, ilan yung bumili doon? Ilan yung naging revenue nyo doon? Ano kasi to, sir, pang lifetime na po kasi recruitment man siya. So maging member naman siya. Okay. So, recruitment ba to? Ano ba to? Empleyado? Hindi, sir. Direct selling po. Sorry. Essential product. Essential product. Okay. Ngayon, na-recruit mo siya, mayroon ba siyang ito, sir? bibilhin na package? Yes po. Oo. Okay, magkano yung Hanggang bibilhin yung package? continuous na. Hindi, sagutin mo muna yung tanong ko. Yung 103 na nag-enroll, ano tawag dito? Nag-register. Nag-register. Sa bawat tao na nag-register, magkano yung pinapakawalan nilang pera para makapag-register sila doon sa direct selling nyo? 1,500. Okay, 1,500. Okay. 1,500. Yung average order value per Yes po. per Yes po. customer. Okay. Po. Now, ang tanong mo ngayon kanina, okay ba tong 13.64 na cost per message? Tama? Opo. Okay.
Sa nakikita mo ngayon, 154,000 na revenue versus 15,000 na total ad spend with an average ROAS of 10.30x. Anong sagot mo doon? Okay ba to o Po, hindi? ulit sir. Okay, Nalista kasi ulitin ako. ko. Ang tanong mo Okay po. kanina, yung 13.64 na cost per message, okay ba yon? Di ba yun ang tanong mo kanina eh? Opo. Okay, ngayon, dito sa pinapakita ko sa iyo na, na breakdown, naglabas ka ng 15,000, bumalik sa iyo 154,000. Ibabalik ko sa iyo yung tanong, okay ba yung 13.64 na cost per message? Okay na okay po. Okay na okay, di ba? So, ibig Kasi sabihin, yung tanong mo, kayang sagutin ng calculator na to. Di ba? O Kasi kasi, ganito yan eh, Miss Annabelle. Kaya ako nilagay dito, how much are you willing to spend to acquire a lead or a purchase or a message? Ngayon, mm, if this number is, let's say, this cost per message is 13.64, and you are happy that you were able to acquire 1,100 messages, and out of 1,100 messages, you were able to convert 103 of them, okay na okay yan. Moving yes po. forward, kapag nag-increase ka ng budget, ginawa mong 20, 25,000, 30,000, ito na yung magiging benchmark mo, 13.64 o i-round off mo na yan, 15 pesos per message. Ibig sabihin, moving forward, I am now willing to pay 15 pesos per message. Moving Message. forward, anything beyond or anything expensive more than 15 peso, anything that is more than 15 pesos is already expensive for me. Nakuha? In order Yes for po. me to acquire 10x again, ROAS, I need to be able to maintain a 13 pesos 0.64 cents or round it up 15 pesos cost per message moving forward so that I can have at least these numbers as well na pwede kong ma-generate the sales with an average order value of 1,500 per customer acquired. Now, if you were to calculate your customer acquisition cost, that's 145.63. Di ba kanina kay Sir Richard, ang taas ng customer acquisition cost niya kasi iba yung industry niya. Magkaiba Yes kayo po. ng industry. Now, Yes po. moving forward, 145, that's your customer acquisition cost, 145.63. Ngayon, 103 yung nandito, di ba? Number of sales. Sasabihin mo Yes po. ngayon, paano yung coach gusto kong magkaroon ng 500 customer or 500 registration? Yes po. Gusto ko for the month of April, magkaroon ako ng 500 na registration or registrants. Yes You po. know for a fact that the cost per acquisition is 145.63. Eh di ang gagawin mo doon, 145.63 times 500 na registrants. Ito yung kailangan mong ilabas na ad spend. 100, 1,000. 145.63 times 500 na registrants. 500, 72,000? Yes. 72,815. Parang ayaw mo maglabas ng 72,000. Kumita ka na nga, 154. Ikaw naman, Company po no? yun. Commission lang based sa amin doon, hindi yun sa aming Okay. lahat. Oo. Okay. Pero ano na lang, explain ko lang ha para maintindihan din ng iba. Parang lifetime na kasi essential nga maubos ang product, balik Ang na naman sila product, okay. balik di- na naman. O di tubo-tubo ka pa doon dahil meron ka pang mga, Yes mga po. overriding commission doon. Tama? Yes po. Yes po. Parang hirap na hirap bitawan yung 72,000 meron ka pang overriding commission doon sa Hindi 103. oo na. Kaya lang sabi ko, matakot kasi ako maglagay ng mag-plus pa ba? Kasi noon ang start ko talaga nito is ano lang 60 pesos per day. Tapos tinaasan ko konti hanggang ngayon na-stop na talaga ako doon sa 77 per day. Pero parang nakita ko na parang hindi yung 77 so times ginagawa ko ng 4
4 days, so mag-add ako ng 308 or 400 para hindi Kung maabutan ng 3 days. kung ako yan, binomba ko na ng binomba ng budget yan. Matakot man ako, sir. Ito mo yung ROAS mo, 10x, tapos meron pang continuity, may perpetuate pa Yes, oo, hanggat opo. bumibili yung Kasi hanggat bumibili kasi sila ng nationwide product kasi, sir, nationwide 656 branches, so pwede ko yun i-access ng lahat ng branches. Kaya lang hirap lang alam mo na, kahit hating gabi meron Ganun lang yan, nag-inquire. Miss Annabelle. Whoever can spend the most to acquire new customers wins. And you have to Wow. remember, it's always expensive to acquire a new customer. Okay, sir. Pag-isipan ko to. Okay, sir. Ikaw din. Sige, thank you, sir. Right, next. Sino pa? I'll give 2 more slots pa. Sino pa gusto magpa-complete? Si Mensch. Go ahead, Mensch. I-unmute kita. 2 more slots na lang, After kay Mensch, mayroon pa ng 2. Okay. Sige, go ahead, Mensch. Hi everyone. So basically what I do is I run ads for contractors. Okay. Yeah. Media buyer po kayo? Yes. Okay. And bigyan mo ako ng isang client na pwede natin pag-usapan. Sige. Ito na naka-open. Sige, mention mo lang. Anong business model niya? Anong line of business niya? Contractor. Okay. Flooring. Yeah, just contractor. Contractor. Bongga. Okay. Then, how much is the average ad spend ni client Average per month? per month. Okay. Hmm. 1.5. $1,500? Yes, 1,500. Okay, $1,500. Ayan, dollars muna tayo ngayon, guys, Huwag kayong $1,500 and you are optimizing for messages or website conversion? Leads. Leads, Facebook lead form? Yes. Okay, and Instant form. Route In- to CRM. okay, Voice. instant form, okay. Now, on the average per month, how ilang leads ang pumapasok? Let's see for the month of January. Hold on. One sec. 40 leads so far. 40 leads ng Yeah. previous months. Okay. Then if you do the math, that's gonna be 37.50. And then out of 40 leads, ilan doon ang na-convert into customer? Yun lang, di ko alam. Oh, Sa yun, bagay dapat alamin mo yon. As a yeah. media buyer, kailangan mong malaman yon. Okay. Okay, let's assume na lang na isa yung na-convert nila. If I will say, if I'll give you this client when he started to this day, because I'm aware how many converted leads came in since they started. How about that? Okay, ilan? Pero ito total mo din yung lahat. Yung total ad spend niya. Magkano yung total ad spend niya? Let me Na lifetime total ad spend, magkano? that's 4,900. 4,900. 4,900 USD. Mhm. Okay, ilan yung leads na pumasok ever since? 118. 118 leads. So 118 leads na yon, ilan yung na-convert doon? 28 lang. 28. Okay, magkano yung average business na naipapasok ng bawat isang client doon sa contractor business niya? Check Rough ko lang. estimate mo na lang. Alam ba, contractor ba to ng ano? Flooring. Sorry, Flooring. contractor siya ng Floors. floors. Okay, nagpapagawa ng mga floors. Ngayon, sa bawat customer na na-acquire nila,
Do you have a rough estimate nung business or contract na nako-close nila per client? Ano yung average? Sa average na lang tayo tumingin. Kasi magkakaiba naman yan eh. Hindi naman yan pare-pareho. Let's just say iba-iba kasi per product, but let's just say 5,000. 5,000 USD. Okay, Yeah. average na per client. O, ayan. Revenue siya. Positive siya. 20x ROAS yung return on ad spend niya. So, if you do the math, 175 yung customer acquisition cost and positive yung ROAS niya. Positive yung ROI. Now, moving forward, tanungin mo kay client, Mr. Client, all throughout no nag-start ka ng nag-ads, 4,900 yung total. We're able to get 118 leads and we're able to close 28 contracts. And on the average, we're able to get 5,000 USD per contract. So if you do the math, that's 28x return of ad spend. Now, moving forward, Mr. Client, are you willing to pay $45 per lead? Diba? Yun na yung yun yung i-benchmark ninyo. Kasi, in this scenario, nagkaroon kayo ng data na pwede nyo pag-uusapan. Okay, sige, moving forward, anything na beyond or anything na mas mataas sa $45, ikikill mo yung ads because I'm not willing to pay $45 per lead. Anything mababa sa $45, ni-round up ko lang 41 yung nakikita mo but I rounded it off. Anything na mas mababa sa 41, yun yung willing akong bayaran. So ito na yung magiging ito na yung magiging benchmark mo doon sa campaigns mo. And then $175 per customer acquisition cost, 28 yung nakuha. Miss Mench, gusto ko month of April, meron akong 50 clients. No problem, Mr. Client. Since we know for a fact that the customer acquisition cost is $175 and kailangan mo ng 50 clients to acquire for the month of April times 50, you need to spend 8,750 for the month of April. Got it? Yeah, this is super helpful. Can we get a copy of this? Yep. Nasend ko na siya sa chat, but I'm gonna send it again. So there you go. Di ba may Thank you. sinusundan na kayong metrics ngayon? Hindi Yeah. siya mahal, Jaire. Kasi na-justify mo eh. Di ba? If tinitingnan nyo, ang mahal naman ng customer acquisition cost, $175, or ang mahal naman ng customer acquisition cost, 5,000 pesos, hindi siya mahal. Hindi mahal yung 250 pesos na cost per message, hindi mahal yung 50 pesos na cost per message, hindi mahal yung 350 pesos na cost per lead if you can justify that cost. If yung cost per lead na yon magta-translate into a sale that is way more than you expect dun sa revenue. Di ba kanina kay Miss pangalan na to? Yung sa direct selling, over siya ng ROAS doon. Kahit magbayad pa ako doon ng 250 pesos per message, hindi siya mahal. Because na-justify mo na merong ROI na pumasok. Mayroong kang positive ROI na pumasok. Kahit pa nga 5,000 na cost per message yan, kung may ROI na pumasok, ROI yun. Yun yung bottom line na titingnan mo. Gets? Next, si Miss Arlene. Go ahead, Miss Arlene. Okay na si Miss Mench, di ba? Ayan, si Miss Arlene. Ayan, unmute kita, Miss Arlene. Go ahead. Yes, Miss Arlene. Apa? Our business is business coaching seminars for CCTV practitioners. Okay.
And how much is the average ad spend per lead per month? Last Feb, we spent 7,800. Okay, and then out of 7,800, ilan yung leads na nakuha niya? Ilan yung messages na? Messenger, for Messenger, we had 1,407 messages. Okay? And ang average cost per message mo is 5 pesos and 5.54 Correct. cents. Now, out of 1,407, ilan yung na-close nyo? 16. Okay, 16. Out of 16, anong average order value per customer? Around 3,000. 3,000 pesos. Yan. Positive ka. 6x ROAS. Okay? Ibig sabihin nun, dahil napatunayan mo na out of 1,407 messages, there's a potential conversion of 16 with an average order value of 3,000 per customer or per client acquired. 48,000 ang revenue mo, edi positive ka. Moving forward, ito na yung magiging ano mo, anong tawag di, ideal cost per message mo. Wow. Because ang tanong ko nga dito, how much are you willing to spend to acquire a message? Kung ang sagot mo 5.54, moving forward, ito na yung magiging benchmark mo. So, in the next campaign, pag tumaas dyan, Mahal na yun para sa'yo. mahal na. Alright. Pwede pa ngayon hanggang 10 eh. Hanggang 10 pesos, mababa na rin yun. O, kumbaga, ikaw ang magsiset ng boundaries. Ikaw ang magsiset ng target KPI mo. Okay na ba sa akin to? 5 pesos? Kapag sagot mo okay, then move forward. Pwede ka na mag-increase ng budget for as long as my cost per message will not shoot up dun sa 5 pesos. Kasi na-set mo na yung ideal cost mo eh. 487 yung customer acquisition cost mo. Around it of 500 pesos per customer acquired. Eh gusto mo magkaroon ng let's say 50, diba? 50 customers. 500 times 50. Ayan, ito yung lalabas mong budget, 25,000. 25,000. Okay. Gets? Yes. Yan lang kasi. Okay? Pero may ano ba yan, sir? Is there like duration? Like kami kasi per campaign lang ako nag-ads. Like hindi siya parang evergreen ganyan. Like parang 3 weeks before the seminar, doon lang ako nag-ads. Okay lang yan. Okay lang yan. Oo. Walang problema yun. Yun yung ano, yun yung tawag dito. 'Di ba? Sabi ko kanina, wag niyo ipo-pause, wag niyo dapat dire-diretso yung ads niyo. Pero ito yung exception, yung kamukha nung sayo. Yeah, kasi parang event siya eh. So kung kumbaga mag-a-ads ka lang kung parang meron ka ng set date Schedule. na schedule. Ito yung exception, yung katulad ng business model mo. Pero yung mga e-commerce, yung mga direct selling na yan, yung you have to run ads 24/7, 7 days a week, 365 days a year, 365 days, 1 year. So dire-diretso dapat. Kasi makakalimutan ka nila eh. Okay. Thank you, sir. Okay? You're Thank you. welcome. Sino pa next? Sino pa next? Wala na? Wala na. So I'll be answering questions here. Si Miss Annabelle from July, ito na nasagot yata to. Real estate, which is better, engagement or messenger? Miss Marilu, test and verify. Okay, you test and verify whether it's engagement or messenger campaign. Then let's say for example, messenger yung nag-work, i-post mo yung engagement, and then you continue the messenger campaign moving forward, and then you attribute. Paano mo malalaman? You attribute the sale doon sa kung saan campaign mo nag-convert si client. Okay? Sa isang ad account po, dapat bang same product yung i-run? Parang walang confusion sa Meta.
Or okay lang po na isang ad account sharean kahit iba-iba yung products. Okay lang yan, walang problema yan, Miss Villa. Okay? Okay lang yan. Kahit na ano. Ang hindi ko lang nire-require yung merong companies na may recruitment tsaka may client acquisition. Huwag mong pagsabayin yun. Dapat magkaiba ng page yun. Halimbawa, nag-ads ka for staff, may staffing. Halimbawa, kailangan ko ng staff na hire ako ng staff for my factory. I'm looking for factory workers. Magra-run ka ng ads. Tapos, with the same ad account, magra-run ka din ng looking for clients na magiging kliyente nung company nyo. Huwag mo pagsasamahin nyo kasi malilito si Meta doon. Dapat magkahiwalay na ad account yun, magkahiwalay na page yun dapat. Ano ang simplest way to switch from Meta business to business portfolio? Ginawa natin to kahapon, Miss Eden. Just go to simplest way to switch from Meta business suite to business portfolio. Sa all tools, hindi ko masundan yung tanong mo, Miss Eden, pero makikita mo yun sa all tools tapos punta ka sa Ads Manager. Okay? Ginawa natin yun nung day 1. Any tip po kung anong app ang magandang gamitin na tool para mag-create ng ads for videos and image, please? Canva. Canva or CapCut sa videos. Pwede po pa-email ng calculator sa email po namin. Nando doon po yan sa Ma'am Christina. Nasend ko na po dyan sa chat box. Okay, dito sa Zoom. Or you can visit my website. Punta po kayo sa website ko, digitalhomey.net. And then, pagdating ng digitalhomey.net, punta kayo ng forum. Then, punta kayo ng search. Type nyo dito calculator. Calculator. Ayan. Tapos, makikita nyo dito, i-click nyo lang tong download. And then, mapupunta na kayo sa calculator. Pag click nyo to file, download. And for some reason, kung mawala yung formula dito, kasi may formula na to. Sorry, ayan. So, ito yung formula sa gilid, sa column E. Okay? Ano pa ba? Ask ko po sa iyo, AOV po ba dapat ata ang nilalagay yung linis na kita per customer? Pwede, Chan. Pwede mong ilagay sa AOV yung gross o kaya pwede mong ilagay sa AOV yung net income. Pwede yan. Kung talagang gusto mong makita yung net income mo, lagay mo yung AOV net income. Pero kung gusto mong makita yung gross income or gross sales, doon lagay mo doon. Pwede yun. Okay? Anong name niyan? Alin yung name? Yung business ni Miss Annabel. Okay. Sir, do we use calculator before starting the campaign while negotiating or after running the testing period? After po, Daniel siguro to. After you tested the campaign, that's the purpose of calculator. Kasi wala ka naman kukumputin kung wala ka naman data eh. Kailangan mo magkaroon ng data para may kukumputin ka. Daniel. Okay. Hindi ko ma-edit yung calculator. Hindi mo talaga ma-edit yan. Kailangan mo nang i-download. Okay, Miss Esperanza, Christina. I-download nyo po muna yung calculator. Ganito po yung gagawin nyo. Punta kayo sa calculator, file, download via camera separated values or .csv. Pag na-download nyo na po, at kunyari nawala yung formula dito, ito po yung formula sa column E. Okay?
Yung LTV, Miss Menj, that's the lifetime value per customer. Yung, di ba, may direct selling kanina, Miss Menj? Lifetime value per customer because there's a recurring purchases of those customers na acquire mo. Nag-register sa'yo ngayon, 1.5, and then month in, month out, merong recurring revenue na nakukuha kasi paulit-ulit bumibili sa'yo. Halimbawa, itong Aqua Flask na to, isang beses ko lang ito bibilhin. Unless otherwise na wala ko, nasira, saka ako bibili ulit. Pero pag bumili ako ng food supplement, may recurring purchases ako, ang tawag doon, lifetime value per customer. Ibig sabihin, ilang beses silang umulit bumili para ma-compute mo yung lifetime value ng customer. Lynn, why kaya is yung isa kong business page ay nasa personal FB ko, di ko siya makita na business page? But my other business is nakahiwalay naman sa personal ko, no? I-claim mo dapat, Miss Lynn, yung page mo doon sa business portfolio mo. Hindi mo kasi yan makiklaim kapag naka-claim sa other business portfolio. Okay, kailangan mo i-remove yan, kailangan mong i-remove yung page na yon from other business portfolio para ma-claim mo dun sa bagong business portfolio. Okay? Okay, or otherwise, baka iba yung gumawa ng page na yon, Miss Lynn. Anong tawag dito? Kaya wala kang full admin access. So check mo muna, baka mamaya. Kung ikaw yung gumawa ng page na yon, I wonder bakit hindi lumalabas. Pero kung alalahanin mo kung sino yung gumawa ng page na yon, baka mamaya hindi ka admin. Baka ano ka lang, community manager ka lang. Okay, and Borge, can you give us legend ng mga acronyms, alien words, like ROAS, etc.? Nandito po, Borge, sa baba. Ayan, no? Meron dito sa baba. How to compute FB ads metrics. CPM, amount spent divided by number of impressions. Ayan, cost per mil yan eh. Cost per mil or, ito, sige. Gawin ko para sa'yo. Cost per mil. CTR is click-through rate. Link, click, through rate. CPC is cost per click. CPR or CPA is cost per result. Cost per result or cost per acquisition. ROAS is return on ad spend. CVR is conversion rate. CAC is customer acquisition cost. CPA is cost per action. Okay, so ayan. Essential products, okay. Malaki ba ang effect ng pagdami ng graphics sa image? More graphics na nakalagay, mas mababang. Hindi naman. Hindi naman, Miss Erica. Tingnan mo lang yung cost. No, laging doon ako nakatingin sa cost. Kung magkano yung cost. How much is it costing me to acquire a lead? How much is it costing me to acquire a new customer? Pag nalaman ko yung cost, yun. Okay? Yun. So far guys, thank you so much for joining tonight. And hingi lang din ako ng konting favor sa inyo. If you guys can, anong tawag dito? Give me a short feedback. So, ito namang feedback form na to is hindi, naka-anonymous naman kayo dito sa feedback form. No? Kamukha nito, 89 responses. Wala namang pangalan na nakalagay dyan. So, you can say out loud kung ano yung gusto mong sabihin.
So what do you like most about my courses? What needs to be improved? Ano yung mga gusto mong improve na tingin mo na pwedeng improve pa sa course ko na binibigay sa inyo or training? How likely you're going to refer to a friend? So wala naman diyang pangalan ninyo. So anonymous po yan. So ayun, hingi ako ng konting ano sa inyo, feedback. So isi-send ko po yan dito sa chat. And yun. So if you guys can, anong tawag dito? Fill it out. I wasn't able to attend the first live session. Can I request po to join the next batch of live session? Miss Eva, sige, message mo lang kami sa page. March 31 yung yung next batch. So message mo lang kami sa page. Pag may competitive na same ads matalo, ano to? Anong tanong ni Miss Annabel? Pag may competitive na same ads, matalo ang mas mababa ang budget per day. Okay. Parang hindi ko masyado masundan yung tanong mo, Miss Annabel. Pero ganito yan. Pag competitive yung ads, ibig sabihin, maganda yung ads. Sabihin natin, maganda yung ad na pinapakita ng competitor mo, matatalo ka sa auction even if you have large budget. Pag yung competitor mo, maganda yung ad na pinapakita kaysa sa'yo, even if 100,000 yung budget mo at yung competitor mo 50,000 lang, kaya kanyang talunin sa auction. Ulitin ko. Pagpalagay natin competitor mo ako, competitor ninyo ako. Okay? Ang budget ko lang 50,000. Kayo, meron kayong kalahating milyon na budget sa loob ng isang buwan for the month of April. Ayan, month of April. Meron kayong kalahating milyon, 50 milyon lang yung akin. Pero di hamak na mas maganda yung ads ko kaysa sa inyo. Tatalunin ko kayo sa auction. Ganun po siya ganun po yung labanan dyan sa Facebook ads. Okay? Kaya, bottom line, huwag niyong isipin paano yung tamang targeting. Isipin nyo, paano ko kaya pagagandahin yung ads ko so that tamaan yung tamang target ng ads ko para yung tamang tao ang mag-inquire sa ads ko. Ano kaya yung pain points ng target audience ko na pwede kong ilagay dun sa ads ko para imbis na sa competitor sila mag-inquire, sa akin sila mag-inquire. Nakita nila yung ad ng competitor ko, nakita din nila yung ad ko, but because my ads are compelling enough for them to take action, Facebook will put my ads in favor to show it to more people than yours. So kung hanggang ngayon, tinitingnan mo pa rin yung ads manager, ano kaya ang pipindutin ko dito para matarget ko yung tamang audience, mali yung ginagawa mo. Ngayon pa lang, baguhin mo na yung mindset na yun. Okay? Maraming salamat guys for joining tonight. Thank you so much. If you want to join the Inner Circle, I would encourage you guys to join the Digital Scientist course. Kumusta naman yung 499? Sulit naman ba yung binayaran po ninyo? I usually charge $100 per hour for my clients abroad. And so far, I was supposed to charge you guys that amount, but I only charge you $499 for the time being spent dito sa inyo. Yung $499 sulit naman ba guys? Alright, so what if yung Digital Scientist course na 10,499 one-time payment, you'll get all my courses you'll get all my courses, including na po yun sa Digital Scientist course. And then one-time payment lang siya, lifetime coaching na po siya. And then you will get to join the bi-monthly coaching calls live per month. Okay, tingin nyo sulit naman ba yung 10,499, one-time payment lang. And you'll get all my courses except doon sa face-to-face and one-on-one kasi ibang to. Itong Phantom Marketer hindi pa masyadong
Hindi pa kompleto yung ano nito. So, yun. So, yun lang guys. That's end of our 5-day session. I'd like to thank you so much. I'd like to thank you guys so much for joining tonight. And hanggang kailan ang access ng recordings? Lifetime po yan. Lifetime access. Inyo na po yan, Miss Eden. Ulit-ulitin mo, damhin mo yung lessons natin sa inyo na po yan. Maraming salamat for joining and I'll see you when I see you. Salamat ng marami. Thank you guys. Bye-bye.